Hello guys, magandang araw. Nagbabalik po tayo muli para sa isang panibagong video ng foreclosed properties dito lang sa may Imus, Cavite. Ang susunod na property na ating pupuntahan ay located sa may Vallejo Place, Phase 4. Yan, madami na din naman akong mga properties dito na na-feature pero itong nasa list ngayon ay hindi po ko pa siya na-feature nung nakaraan. Pero under na po siya ngayon sa negotiated sale. Nandito po tayo sa may Daang Hari, cross lang tayo dito sa may legendary tulay ng Bacoor, tapos tatawid tayo doon. Papasok tayo doon sa may Pasong Buhaya Road. Di ako dumaan dito sa may Molino kasi di ko kabisado yung kalsada. Papasok doon sa Phase 4. Dito tayo pa rin ulit dadaan sa may Pasong Buhaya Road, papasok doon sa Phase 4 na gate nila ng subdivision. Ang maganda dito sa location, siya, tahimik at medyo malawak yung space, malalaki yung mga yung mga kalsada at may mga parking yung mga bahay, kaya okay na okay dito. Yun, nasa inyo pa rin naman kung gusto nyong tumira dito sa location. Ang maganda naman dito ay hindi naman binaba itong area sa Molino, kaya okay na okay siya. Malapit din ito sa may SM, kaya okay na okay din. At saka Vista Mall. Meron din siyang access road sa looban sa may Phase 4. Bali, kung doon kayo sa loob mismo ng subdivision, pwede kayo mag-shortcut doon kung pupunta kayong SM. Hindi na siya abalang iikot ka pa dito sa may Daang Hari, pabalik doon sa SM. Kaya okay na okay siya. At saka very accessible din naman ito sa Daang Hari, kaya okay na okay. Kung babiyahe kayong paalabang, Dasmariñas or papuntang General Trias or Maynila, okay na okay din naman itong location. Ang kagandahan dito sa Daang Hari, hindi siya ganun ka-traffic, di gaya ng ibang mga kalsada na grabe yung traffic, nakakainis. Dito naman sa Daang Hari ay malapad yung kalsada, kaya okay na okay siya. Bali, dito tayo dumaan sa may dinaanan ko nung nakaraan kung saan nag-feature ako ng sa may Phase 1 saka Phase 4 na yung property na malapit sa gate. Ito din yung dinaanan ko. Mikot lang ako dito kasi naka-close yung crossing ng Pasong Buhaya Road, kaya dito tayo dumaan. And maraming salamat po sa mga patuloy na nakasubaybay sa ating mga videos. Para sa bago pa lang sa aming channel, click nyo lang po ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo kapag meron tayong mga bagong upload. Maraming salamat. Disclaimer lang, hindi po kami agent or connected sa Pag-ibig Foreclosed Properties. Kagaya nyo lang din kami na nagbibid para makakuha ng sariling bahay. Hindi nga po pala ako palagi nakakapag-reset sa website ni Pag-ibig at nakapag-check ng mga updated list ng foreclose. Kaya mas okay kung i-check nyo sa lagi sa website. Ando lang din naman yung lahat ng listahan at madadownload nyo siya anytime. Every week po nagpo-post ng bago si Pag-ibig, kaya check na lang din siya. At yung mga na-feature natin noong nakaraan, possible din siyang lumabas ulit sa forbidding until walang makakuha doon sa property. Kaya mas okay kung kayo mismo yung mag-check. Hindi din ako talaga madalas nakapag-check, kaya marami din nagtatanong. At yung mga na-feature natin noong nakaraan, ganun pa din naman yung itsura noon. Hanggat wala makakuha, pwede nyo gawing basis ang ating mga previous vlogs. Marami din po ako nakikita mga nagtatanong kung paano daw po mag-bid. Sundan nyo lang po ang ating guide. Meron po tayong guide sa YouTube. Nasa homepage lang po ang guide ng steps kung paano mag-bid. Hindi ko lang siya na-update yung pinaka-itsura ni Pag-ibig website. Ang lumang itsura pa din kasi yung nasa doon sa walkthrough ko na video, pero yun lang din naman yung in-update. At yung process or steps ng pagbibid ay ganun pa din naman. Meron lang din siyang panibagong office sa Pag-ibig, bali na sa Ayala Mall, Manila Bay. Pwede din kayong magsabit ng inyong bid offer kung sakaling malapit kayo doon. Mas maigi kung basahin nyo yung updated guide, yung dinownload nyo na listahan ng mga properties for sale or mga foreclose. Nandun po yung guide kung paano mag-bid or yung mga requirements at yung mga list. Basahin nyo din po yung erratum sa website nila kasi possible na baka yung binid nyo na property ay kinancel siya or hindi siya sinali for bidding. May mga correction po kasi doon sa erratum. Kaya ayun, importante din siya ang basahin. Nakamention din yun sa aking guide na video. Kaya kung pinanood nyo siya, makikita nyo din doon. Nandito na nga pala tayo sa may Pasong Buhaya Road. Diretso lang natin tong kalsada papunta doon sa pinaka main gate ng Phase 4. As usual, kung hindi nyo napanood ang ating video, sundan nyo ang ating biyahe. Pero kung familiar naman na kayo dito, forward nyo lang po ang ating video direct na doon sa property. Let's go!
Andito na tayo ulit sa pinaka main gate ng phase 4. Pasok lang tayo dito. Tapos diretso lang natin itong kalsada papunta doon sa medyo dulo. Bali yung location pala nitong property ay medyo dulo po siya nitong subdivision. Di naman siya ganun kalayo pero okay din naman yung location niya. Ayan, depende na lang sa inyo kung magustuhan niyo siya. Pero ang kagandahan dito ay corner lot nga siya at medyo malaki ang space ng property. Kaya okay na okay siya. Under din siya sa negotiated sale kaya for sure medyo madaming magbibid dito. Yun lang ay pataasan na lang din talaga ng offer. Ang kagandahan dito ay kapag meron kayong pang cash up to 30% yung discount, kapag short term naman ay 20% at kapag long term ay meron pa din kayong 10% discount. Tapos 1,000 lang yung reservation niya. Plus yung mga processing fees, meron pa po siyang processing fees kapag nag-process na kayo for long term or loan. Pero initially 1,000 lang talaga ang ilalabas nyo kapag kayo nanalo, bali reserve na sa inyong unit at ano na lang, proceed na kayo sa processing. Make sure lang na qualified kayo sa loan at sa amount na binid nyo para hindi kayo magkakaproblema. At ensure nyo din na i-prepare nyo din yung ibang mga requirements kung sakaling kukunin niyo siya as long-term payment. Kasi wala din naman siyang wala din naman siyang priority eh. Kahit cash or short term or long term, kung sino man pa rin talaga yung pinakamataas, yun pa din talaga yung kinukuha ni Pag-ibig. Ang priority lang kung cash kapag tayo yung nagbibid. Bali kung same kayo ng amount ng nagbid tapos long term or short term yung iba at sa'yo cash ay ikaw yung mananalo. Pero kapag mas mataas yung offer nila, wala ka pa ding panalo. Yun yung problema kapag underbidding talaga. Pataasan talaga siya. Ang nagustuhan ko naman dito sa bahay ay unoccupied talaga siya at mukha pa siyang bago eh. Fresh na fresh pa yung itsura ng bahay. Tapos corner lot pa siya, meron din siyang tindahan sa katapat. Kaya malaking tulong din siya. Ang ayaw ko lang dito sa ibang mga portion ng kalsada ay may malalaking humps. Kaya nasasayad kung mababa yung ground clearance ng mga sasakyan or motor nyo, sasayad siya. Yun lang naman. Pero kung titingnan nyo, konti lang din naman yung naka-street parking dito. At may mga sari-sariling parking din naman talaga yung mga bahay dito. Nandito na tayo sa location ng property. Ito po siya. Corner nga siya at medyo mahaba na yung mga damo dito sa paligid. O diba, malaki yung space niya sa may harapan. Ito yung harapan niya. Ayan. Tapos sa gilid, medyo may space pa rin siya kung gusto niyo ipapa-expand itong property. Okay na okay siya. O diba, ang ganda pa. Fresh na fresh pa yung itsura ng property. Meron na din siyang partition dito sa kabilang bahay. Hindi ko sure kung may nakatira sa katabing bahay. Pero yan nga yung itsura niya. Diba, malapad yung harapan niya eh. Ayan nga siya. Ang ganda talaga eh. Diba? Okay din yung design ng bahay. Although, ganito naman yung design ng mga bahay dito sa Vallejo Place, uniform. Pero okay siya, kakaiba din. Diba? Tapos, yung meron siyang, hindi ako sure, di naman siya sliding windows yung nakalagay eh. Yung standard lang ng mga bintana, na may grill nga siya sa baba, pero sa taas ano siya. Di ako sure kung anong klaseng bintana yung tawag dito. Kaya na lang bahala. Tingnan natin yung looban niya, ganito yung itsura ng mga pinto niya. Ayan, may nakatatak dito na Pag-ibig Properties, no trespassing. Ito yung padlock niya. May padlock yung pinto kaya hindi natin siya mapasok. Hindi ba? Ang laki ng padlock eh. Ganyan. Tapos, ito, yung doorknob din niya, hindi naman pihit para nakalock din siya. Kaya dito lang tayo sisilip sa may bintana. Ito yung tsura niya sa may harapan. Ayan, yung hagdan niya paakyat. Ganito lang naman, bare minimum or bare unit pa din yung tsura niya eh. Semi-finish kasi painted siya pero wala siyang tiles. Meron na siyang kisame din sa taas. Mukha siyang may kisame sa taas eh. 'Di ba? Pero painted na yung portion niya, yung sa may ceiling at yung hagdan. 'Di ba? Pati yung mga walls niya painted na. Pero tingin ko first coat lang 'to. 'Di ba? Pwede na din siya ang sapawan pang second coat or kung anong kulay yung gusto nyo. Yung hagdan niya is made of kahoy or kahoy, combination of kahoy at bakal. Tapos buhos naman yung mga footsteps. Ito naman yung itsura niya sa kabilang side. Makikita niyo yung harapan niya, ang lapad eh. Kasya dito yung dalawang kotse. Pero hindi ako sure kung kasya yung mga expander or yung mga 7-seater na sasakyan o yung mahaba or pick-up. Medyo hindi na siya ganun kahaba yung space sa harapan eh. Ganito naman yung itsura niya sa loob. Ayan yung parang kusina niya or ano ba tawag dyan? Parang kusina or extension niya sa likod, laundry area. Diba? Ganyan lang.
Tapos, ito yung space niya sa gilid. Malapad pa din. Pwede din siyang bakuran at gawing garden. Di ba? Maganda pa. Or pwede nyo din extend dito yung laundry area nyo. Ito naman yung sa side view niya. Ayan, kanya itsura. Di ba? Maganda pa. Ano din, parang bumili lang din kayo ng brand new unit na natagalan lang pag turnover, di ba? Ganito yung tsura niya pala sa may likuran banda. Open space lang din siya, hindi din siya na-improve. So, tingin ko, hindi talaga ito natirahan ng dating may-ari. Diretso lang siya for close. Sayang. Di ba? Marami talagang ganitong bahay sa mga subdivision. Hindi naman kasi talaga lahat nakapagbayad. Kung may makakuha ng bahay, for sure, meron talagang hindi na natutuloy-tuloy. Kaya napunta siya sa foreclose. Ayan, ang lapad nga nitong space niya, extra space niya, medyo malami ka lang lilinisin kapag nakuha mo itong property. Kasi nga, yon mga damo. Pero madali lang naman niya linisin eh. Ang importante dito, makukuha mo itong property. Yan, kung gusto mo talaga siya. Diba? Ang ganda. Itong property available sa negotiated sale under Batch 15225 with up to 30% discount. Ang acceptance of bid offers from August 26 to 30 and then ang opening of bid offers on September 2. Ito ang item number 72 with property number 815-2019-0924-0114. Ang property location is at Vallejo Place, Phase 4, Block 36, Lot 2, Barangay Pasong Buaya 2, Imos, Cavite. Ito ay isang townhouse na may lot area na 74 square meter and then floor area of 45 square meter. Ang minimum bid price sa pag-ibig is 1,619,600 and then ang gross monthly income na required based sa minimum bid price is 28,869.13 at ito ay isang unoccupied property. Ayan, kung nakikita nyo naman, sulit na sulit itong property. Kaya for sure maraming magbibid dito sa location. Dito ko lang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po muli. Ingat tayo palagi and God bless. Good luck sa bidding.